for testing ng suspension ko. Tapos plus 1 din sa, diba, mas gusto ko yung medyo malambot na konti. Maglambot pa ako. So, ramdam ko na ngayon yung bounce dito. Parang nagpepreno ka, dadalusot ka, lumayo ko yung motor. Okay, gawin natin ang picture tapos candy. Yan, okay na yun. Yo, what's up mga pengot? This is a second vlog for today. Today is February 27, 2025. So ito yung motor natin. Motor ko pala. Nagbawas na ako ng hangin yan. Below 34 saka 32. Check ko yung aking movement na ating shock front suspension. Okay naman sa akin. Sakto lang yung ganyan. Mas gusto ko yung ganyan kasi pag nagpo-brake ako hanggang dito siya. Yan. Hindi siya sasayad. Ginawa ko vlog pala nung nakaraan February 2nd week. Mga 15 yon or 16 after araw ng mga puso. Kasi punta akong Pinogi nun. Puno na yung aking hard disk din sa laptop. Na-delete ko yung nakapangalan sa suspension. Kala ko yung suspension na ginawa ko sa bahay, yung pala yung sa ride ko pala. Dahil ko pala mang ginawa. Sunday pa naman yun. Nagpunta tayo ng Marilake. Pumunta muna ako ng Infanta tapos puntang Marilake. Tapos diretso akong Pasig. Yung bumili ako ng camera na to, DJI Osmo Action 5 Pro. So ngayon ay for today's video ay ang gagawin natin ay for testing ng suspension ko. Di ba in-adjust ko yung suspension ko na ganito yung aking setting. So ngayon binago ko pa, nag plus 1 pa ako dito sa preload, plus 1 din sa sa compression, tapos plus 1 din sa rebound kasi mas gusto ko yung medyo malambot na konti yung balik. Tapos ang setting ko dati nito sobrang tigas, 1 turns out lang ginawa ko sa compression nito, pero stock setting ko ako sa preload saka rebound na 1.5 turns out. So naglambot pa ako. So ramdam ko na ngayon yung bounce nito. Huwag masyadong matigas. Isa't kalahati yung ginawa kong turns, di ba? So ngayon ay yan, sabihin ko sa inyo yung setting ko nito. Sa harap muna tayo sa suspension. Fully adjustable to na parang KYB to mga pengo, alam, or Showa. Tama, Showa to. Showa suspension ng Kawasaki 6R 2022 in 2024-2025 yata. Ganun din, Showa. Walang pinagkaiba. So, ang ginawa ko dito ay yung stock setting ito ay 5 turns in. So, ginawa ko 6 turns in. Naisagad yung mga sa kaliwa, tapos pinihit sa kanan. Ganun ang pag-adjust ito. Tapos dito naman sa rebound o kaya tension ay stock settings ito ay 4 and 1/4 turns out from kanan, pipiti mo siya ng kaliwa. So ang setting ko nito ay 3 turns out. Tapos dito naman sa compression, ang stock setting dito ay 6 turns out. So ang ginawa ko ay 5 turns out para medyo matigas ng konti. Tapos sa likod naman, di ko lang alam kung anong brand nito. Malamang Showa to. Fully adjustable din. Pwedeng i-adjust yung preload, rebound, saka compression. I-rebound muna tayo. And rebound nito, nasa lalim yung adjustan dito sa butas na to. Yan na, kung makikita nyo. Yan. Stock setting lang tayo. 1.5 turns out. From kanan, pipinti mo siyang kaliwa.
At dito naman sa compression sa rear suspension is yung stock settings ay 2.5 turns out. So ginawa ko 2 turns out. So kalahati lang ginawa ko, malaki ng adjustment yon. Malaki ng pagbabago. So ngayon, testingin natin yan. Baba muna tayo dyan. Tapos may gantong kalsada dyan na hindi siya dong patag. Basta sabintado yung kalsada, asahan mo na hindi siya pantay. Gawa nito yung guhit na to. Sa yun, guhit na yun, hindi siya nagkapantay. Hindi kasi pwedeng pisunin. Kasi nga basa yun, hindi pwedeng pisunin yun. So may palatandaan tayo dito. Yan, siguro ano yan, mga 1 inch. Hindi tayo pipreno ng masyadong preno. Yan. Itaas natin. Tingnan natin yung normal riding, normal braking. Yung gagawin natin. So let's go. Testing natin itong suspension ko. Siyempre, kapag liguan, preno ka, yan o. Kahit nga minor, parang preno na rin, no? Ang tendency niya na yung kilos ng suspension ko sa harap, tutungo, kasi nga, parang nagpe-preno ka, dadadownship ka, yumayo ko yung motor. Kaya ito na yung sabi ko na matagtag na lugar. Yung dating settings ko matigas, tatalon-talon ako. Ito kaya naman. Kahit na magmabilis ka, okay lang. Sakto na to. Para sa akin, okay na yung settings ko. Wag lang masyado malambat kasi wala siyang bounce. Kasi mababa kagad yung compression niya. Nagko-compress kagad yung suspension kapag malambot yung compression niya nasa minimum settings. Kailangan medyo matigas, medyo matagal mag-compress. Matagtag itong lugar na ito kaysa doon sa natadaanan natin ibang lugar. Matagtag yan, pure semento. So ngayon naman, testing natin yung arangkada nito kung aangat yung ganun. Kasi pinalambat ko yung likor, asam ko na medyo angat ng konti. Singgodan natin. So second gear natin, tingnan natin kung open. Then sakto lang. Okay pa rin. Hindi siya gumaganon. Okay pa rin na suspension natin. So ngayon gagawin natin ay nakasigsigil ako, downshift, ganyan. Yan ang gagawin natin. Basta may diretso.
Okay, gawin natin ang 5th gear tapos downshift. Yan, okay na yun. So diretso na tayo sa overlooking. Tingnan natin yung suspension nito kung hanggang saan. Engine natin yung motor. Ang dami na makapalingon sa motor natin. So nga pala yung wheel balancing nito, okay na. Na-machine wheel balancing ito. Dati kasi sa motoscoot tayo nagpa-wheel balance sa likod. Random ko yung vibrate niya. Huwag ka lang pipiga dito. May lumot. Saka gitna ka lang. Dahan-dahan lang. Alright, dito tayo dito. Sarap yata magbuko. Walang buko juice. So check natin yung performance sa harap. Yung likod hindi natin makikita. Random na natin, okay na yun. Hindi na siya ganun katagtag. Hindi pa ako nagbe-brake niyan mga peng. Hanggang ganyan na siya. Paano pa kayang pag nag-brake ako? Pag nag-brake ako, hanggang dito. Katulad ka ngayon. So, okay naman mga peng. Sakto lang. Pero, pag natitigasan ako, ibalik ko sa stock settings. 5 turns out. Kasi magaan rin naman ako na 75 kilos. Ganda ng lugar na to, no? Ano nga yan? Webes palagi ako Tapos ang ginagamit ko, full power, tapos KTRC na 1 para astigin ride natin. Di ano sisiyan sa traction 2, KTRC 2, di ano sisiyan.
Ay lang, nalimutan kong tignan yung oras. Pero sa palagay ko, mga isa't kalahating oras na yung aking na-ride, patigil-tigil ako. Kung dire-diretso ako tapos medyo mabilis, siguro mga isang oras kaya natin umakit dito. Dito ingat kayo kasi malikabok, madaming buhangin. Ito yung sinasabi ko, Luna Hills. Nakakain ako dyan. Gamit ko yung Aerox. Hindi ko lang alam kasi kung maputik o semento. So, sementado naman yung lugar nila. Kaya na tayo. Ayan o. Gamitin na natin yung Tresera na ano lang. Mas maganda kapag pag race track tapos may magtuturo, sumama lang kayo sa mga grupo para merong lectures, kaya mag-apply kayo sa race track schools. Kaya lang medyo may price talaga. Hanap lang kayo libre, mga grupo, sumali kayo sa grupo. Yung accredited ng Yamaha, Kawasaki, mga ganyan, KTM, yan, meron din sila, no? Sarap ng quick shift. Iwa. Oo, naka-muffler.